2 days ago, meron akong post regarding yung isang tao na interested na bibili ng isang agricultural land na tenanted. Ang dami-daming mga comments doon. Pero merong isang napansin ko na comment. Actually, it was a private message. Piniem niya ako. At sinabi, kwento sa akin yung kanyang sitwasyon. Nag-refer siya sa akin. Ang kwento niya ganito, simple. Matagal na siyang tenant sa isang agricultural land. Good standing siya. Kaya lang dahil tumatanda na siya, wala namang interested sa mga anak na mag-cultivate dun sa lote na yan, yung last 2 croppings, hindi niya na-cultivate ng mabuti yung lote. Kumbaga, napabayaan niya. But nevertheless, hindi naman nagre-reklamo yung landowner dahil ibinibigay naman nitong tenant yung rental, agreed rental. Okay, itong follower natin. So, walang problema. Kaya lang, dahil mahina na siya, itong susunod naman na cropping din naman niya siguro magagawa. Kaya ang tanong niya sa akin, meron siya kasing isang kaibigan na interested na sanlaan yung lote na yan. So, ang tanong ng ating follower, itong tenant, pwede ba niyang isanla yung lote na yan dun sa site kaibigan niya para yung kaibigan na niya ang magkukultivate na dito sa lote na ito? Yun ang kanyang tanong. Oh, delikado yan, kaibigan. Kapag isinanla mo yung lote without the knowledge and consent of landowner, check, mai-eject ka dyan sa lote na yan. Kasi mortgaging and agricultural land is a valid ground for ejectment. Kaya kapag ginawa mo yan, huwag mong gagawin yan. Gusto mong manatiling tenant dyan, huwag mong isanla yan. Dahil pag isinanla mo yan, pwede ka nang tanggalin na tenant dyan sa lote na yan. Actually, mabait pa nga yung landowner dito eh. Dahil yung ilang beses na hindi niya nagawa yung obligasyon niya doon sa lote, yung hindi niya na-cultivate ng mabuti dahil mahina na siya. Natural yung harvest doon medyo nagrabyado, medyo kinulang. That could already be a ground for the landowner to eject the tenant here eh. Buti na lang mabait yung landowner eh. Di ba? Hindi nga niya ini-eject itong follower natin eh. So, doon pa lang, pwede na sanang in-eject ng landowner doon. Pero buti na lang hindi ginawa ng landowner. So magpasalamat ka, kaibigan, hindi kanya in-eject. Pero dahil hindi kanya in-eject, manatili kang tenant dyan, pero huwag mong isanla yung lote na yan. Dahil pag ginawa mo yan, sigurado may eject ka dyan. Siguro the best way that you can do is transfer yung tenurial right mo over the land dyan sa mga heirs mo, dyan sa mga anak mo, parang ganyan, na interested. Pero always consult the landowner. Okay? So sana meron naman akong naitulong sa inyo on the part of the landowner and on the part of the agricultural tenant.